Isang magandang araw po sa inyong mga kapatid dyan po sa Majuro Christian Church. Ngayon po ay araw ng linggo dyan po sa inyo. At muli po ay nahilingan ako ng ating Kuya Hernan upang magbigay po ng sermon ngayong linggong ito. At actually po meron kaming bisitang hinihintay, no? Kung kilala po ninyo si Mel and Noel Delis, dumating po sila kahapon dito sa Hawaii, dito sa lugar ng Waikiki, at sila po ay naka-stay dito sa Ala Moana Hotel. At maya maya po ay darating sila para po makita po namin sila. At salamat sa Panginoon sapagkat muli po ay nagkasama-sama tayo para po sa pag-aaral po ng salita ng Diyos at sa ating pagsamba sa ating Panginoong Hesus Kristo. Tayo muna po siguro ay manalangin, hingi tayo ng gabay sa Panginoon sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. O Panginoon, salamat po muli sa time na ito na ibinigay mo sa amin upang patuloy ka naming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa mga kapatid na muli po ay nakasama po, Panginoon, sa pagsamba, pag-aaral ng inyong mga salita. Muli po sa pagpapatuloy ng aming pag-aaral sa salita ng Diyos, sa tulong ng banal na Espiritong nananahan sa aming puso mula nung kami sumampalataya na siyang tumatak sa aming buhay, ay na siyang magturo at gumabay sa aming pag-aaral po ng salita mo. Salamat po sa mga pribilehiyong ito. Salamat po sa mga probisyon na patuloy mong ibinibigay sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa mainit na pananampalataya at patuloy na pagnanais na kami po ay lumago sa aming espiritual na buhay. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, at patuloy na ikaw ang aming makilala at patuloy na pagpalain mo kami sa inyong mga salita sa pamagitan po ng paglalapat nito sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin, alang-alang po sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, magandang umaga po mga kapatid. Kamusta po kayo? At nawa po ay ang bawat isa sa atin ay patuloy ang pagpapala ng Diyos at ang kanyang habag ay maranasan po nating lahat, no? Sa ating buhay sa araw-araw. So, nasa serye po tayo ng salita ng Diyos. Kung natatandaan po ninyo yung acronym na ating binigay sa salita ng Diyos. So, nasa pang-anim na po tayo na letra, no? At nawa po ay na iti-take note po ninyo, no, yung ating pong series na ito na maaari po ninyong balik-balikan upang ito ay gamitin ng Diyos para sa ating buhay sa pagpapalago sa kanyang salita. So dito muna tayo sa letter S, no? Actually nasa pang-anim na tayo, nabubuo na natin yung word na salita. Okay? So sa una na nakita natin, letter S, ang acronym ng S ay ano ito? S stands for Sagradong Kasulatan. At kinuha po natin ang talatang ito sa ikalawang Timoteo 3:16, Sagradong Kasulatan. Okay? Ikalawa po, letter A, ay autentikong tinig ng Diyos. At ito po yung kinuha natin sa aklat ng Hebreo 4:12. Autentikong tinig ng Diyos. Okay, letter L. Ang letter L po stands for liwanag sa dilim. Ito'y makikita natin sa aklat ng Awit 119 verse 105. Liwanag sa dilim. So sa letter I, no, it stands for
inspirasyon ng Espiritu. Itikinuha natin sa ikalawang Pedro 1:21. Inspirasyon ng Espiritu. Okay? At sa ating panglima, ang letter T stands for tunay na katotohanan. Itikinuha natin sa aklat ng Juan 17:17. Okay, yun po yung 5, no? At sa kabuuan po ng word na salita, ito po yung ating pang-anim. Samahan po ninyo ako, nabasahin po natin ang isang talata mula po sa aklat ng Mateo. Book of Matthew 24 verse 35. Matthew 24 verse 35. Salamat sa Panginoon sapagkat sa bawat acronym, no, mga letrang ito na nagbigay ng kahulugan sa atin, ay iniiwanan ko po kayo ng mga maaari nating mga dapat pag-isipan, pagbulayan at pagnilay-nilayan bilang paglalapat po natin sa salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng mga bagay na ito. At sana ay hindi naman po tayo nahahamon, kundi nakukuha natin ang pinaka-aral o turo ng bawat talatang ito na nagbibigay pagpapahalaga sa salita ng Diyos. At ito po ay ating mailapat upang tayo po ay hindi lamang maging tagapakinig ng salita, kundi tagatupad naman ng mga ito. Okay? Basahin natin ang Mateo 24:35. Ito po ang sabi ng Biblia. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Sa ibang salin, no, hindi kukupas. No, ulitin po natin, Matthew 24:35. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit aking mga salita ay hindi lilipas. So ano ang acronym natin dito sa letter A na ito para mabuo ang word na salita? Ang maganda po rito na maaaring ilagay natin ay autoridad na walang hanggan. No? Autoridad na walang hanggan. Kasi nga po, hindi kukupas, hindi lilipas ang salita ng Diyos. Kaya ang authority nito ay magpawalang hanggan. Autoridad na walang hanggan. Okay? Maraming otoridad ang umiiral sa buhay natin. Alam natin yan. May authority na mula sa gobyerno, di ba? O kaya sa mga pinuno, mga presidente natin, no? Meron silang mga authority sa kanilang pinamamahalaan na bansa. O halimbawa, ang mga guro, may authority sila sa kanilang mga estudyante na kanilang tinuturuan. O kaya naman, ang mga magulang ay meron silang authority sa ilalim na kanilang pinangangalaan ang mga anak. Diba? Iba't ibang mga authority. At mismo maging ang ating mga sariling desisyon. Meron tayong authority sa mga sarili nating desisyon, no? Dahil desisyon natin 'yan, nirespeto natin ang authority kung ano man ang desisyon natin. Meron tayo mga sariling mga desisyon. Pero lahat na ito ay may hangganan, tandaan natin. Okay? Ang lahat ng ito ay may hangganan. Authority man ito ng gobyerno, pinuno, guro, magulang, at maging ang ating mga sarili. Tandaan natin, may hangganan ang lahat ng mga otoridad nito. Okay? May panahon na nagbabago ang mga batas. No? May mga panahon na nagbabago ang mga
batas. Kahit naman sa gobyerno, di ba? Iniiba nila yan. Napapalitan ang mga pinuno, mga presidente, at humihina ang mga sariling kakayahan. Totoo po yun. Ngunit ang salita ng Diyos, sapagkat ito ay autoridad na walang hanggan, hindi po ito lilipas. Tandaan po natin, no? Kaya siya ang may pinakamataas o nasa ibabaw ng lahat ng mga authority. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Lilipas ang lahat ng mga bagay ang mundong ito, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi lilipas o hindi kukupas. Kapag sinabi ng Diyos, tiyak na mangyayari. Tulad ng kanyang mga pangako. No? Sa pagbabasa ay nasa book of Jeremiah na po ako. Ulit-ulit na binabanggit, pinapaalala ng Panginoon ang kanyang mga pangako sa kanyang bayang Israel. At ganoon na lamang ang kanyang hinanakit, puot at galit at parusa na ibinibigay sa kanila, sapagkat mismo ang Diyos ang nagsasabi na ang kanyang mga pangako ay hindi po mabibigo, kundi tinutupad niya ang mga bagay na ito, no? Ang mga pangako ng ating Panginoon ay hindi kailanman mapapako. Tandaan po natin yan. Ang isa sa napakasarap ay ang pangako ng buhay na walang hanggan na meron tayo ngayon nung tayo sumampalataya sa Panginoon. Salamat na lang sapagkat ang ating katiyakan ng kaligtasan ay hindi hinayaan ng Diyos na hawakan natin para ingatan, kundi ang otoridad na may kapangyarihan na ng kaligtasang ibinigay niya sa atin ng buhay na walang hanggan ay hawak ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Kaya ang ating katiyakan ng kaligtasan ay nasa pag-iingat po ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, no? Nung tayo ay binigyan niya at binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos, habang buhay na po yun, hanggang sa makita na natin ang ating Panginoon at makasama sa doon sa kaharian ng langit. Okay? Kaya ang kanyang mga pangako ay hindi mapapako, at ang kanyang mga babala ay hindi maaaring ipawalang bisa, no? Ang kanyang mga babala na ibinibigay sa atin, warning. Pag sinabi ng Diyos, kasalanan, kasalanan. Pag sinabi ng Diyos sa huwag mong gawin niya, huwag natin gawin. Black and white lang yan, wala sa gitna. Okay? Pag inutos ng Diyos, gawin natin yun. At ang laki ng hinanakit ng Diyos sa kanyang bayang Israel. At alam nyo, habang binabasa ko ang salita ng Diyos, lagi ko inilalagay yung sarili ko na parang ako'y kabahagi ng Israel at kasama ng aking mga ninuno, no? Na talagang matigas ang puso, makasalanan, at laging sumusuway sa Diyos. At salamat sapagkat lagi ang habag at biyaya ng Diyos ay kanyang ibinibigay, sapagkat may katarungan siya para ibigay niya ang kanyang parusa sa atin na mga nagkakasala, no? At hindi sumusunod sa kanya. At tandaan natin, hindi natin maaaring pawalang bisa, no? Ang mga babala niya, warning niya. Kaya napakaganda magbasa ng Biblia kasi makikita natin doon yung mga kasalanan, babala ng Diyos, lalo na sa ating mga pamumuhay at pagsunod sa Panginoon. Hindi po ito maaaring ipawalang bisa. Hindi ito tulad ng salita ng tao na madalas mapapako. Di ba? Huwag natin itulad yan sa pangako ng tao. Ang pangako ng tao laging napapako. Tandaan natin yan. Okay? Kaya ingat po kayo, no? Huwag po sana tayong ganoon. Huwag tayong makilala bilang isang Kristiyano na lagi lang tayo pangako ng pangako pero laging napapako, no? Magkikita tayo ng gantong oras. Wawa naman yung naghihintay, ano? Lagi tayong late, no? Halimbawa sa pagsamba sa Panginoon,
nalilate tayo, di ba? Ang ganda sana ay maging tapat tayo sa ating mga sinasabi, lalo na sa mga pangako natin sa ating Panginoon. Okay? Ang tao madalas napapako sa wala. Ito ay tiyak ang salita ng Diyos, matatag at hindi magmamaliw. Salamat sa pagtiwalaan ang pangako ng Diyos, ang kanyang mga salita, sapagkat hindi ito nagmamaliw, hindi ito lilipas, hindi ito pupupas. Tiyak na mangyayari. Kung ang salita ng Diyos ay may huling otoridad, ibig sabihin wala nang ibang dapat, no, magdikta ng ating paniniwala. Dahil tiyak ang salita ng Diyos. Kaya nga po ang mga statement of faith natin, lalo ng Majuro Christian Church, meron po tayong sinasampalatayanan ng Majuro Christian Church. Alam ko, nabigyan ko po kayo ng kopya niyan, no? At saan galing ang statement of faith, yung pininiwalaan natin? Sa otoridad ng salita ng Diyos. Tandaan po natin, sapagkat pagkatapos nating makita ang mga sinusundan nating pananampalataya, no, sa kaligtasan, sa buhay, sa salita ng Diyos, sa banal na Espiritu, kung ano ang tao, maraming mga bagay na ating sinasampalatayan mula sa salita ng Diyos. Ang lahat ay nasa authority ng salita ng Diyos. Bakit? Napakahalaga ito sapagkat ang mga doktrinang ito ay tsaka tayo susunod sa Kanya. Dito nakasunod ang ating buhay para ipamuhay ang mga pananampalatayang ito. Napakahalaga, no? Maraming beses na pinag-aralan natin ang statement of faith, no? Na makikita natin ang mga tinuturo sa Biblia. Na sana ay lagi natin itong binabalik-balik aral sa ating pag-aaral. Napakahalaga ang paniniwala, ang pananampalataya ng isang church. Halimbawa ng Majuro Christian Church, lalo naman marami tayong mga baguhan diyan. Okay? Hingin po ninyo, meron silang statement of faith diyan. Meron din tayo doon sa iniwan kong mga mahalikang papel, no? Sa nasa isang plastic container, may mga kopya po tayo doon ng statement of faith ng Majuro Christian Church. Mahalaga pong maunawaan po ninyo at makita ano pang sinusundan, ano sinasampalatayanan ng Majuro Christian Church. Okay? Tungkol sa kaligtasan, tungkol sa Diyos, ano ang Diyos, ano ang banal na Espiritu, ano ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, no? Ano ang fellowship, ano ang paraan ng pagbibigay sa Panginoon, no? Pag nagkakasala, ano nangyayari, no? Lahat ng mga katuruan, lahat ng mga tinuturo ng salita ng Diyos, ang lahat ng mga bagay na yan, lalo na sa sinasampalatayan ng Majuro Christian Church, saan galing ang authority na yan? Mula sa salita ng Diyos. Kaya napakaganda at napakahalaga po noon. Okay? Kaya kasi dito susunod ang ating buhay. Maliban dito, maaaring magbigay ng opinion ang lahat. Pero ang pinaka-final, ang final, no, na opinion o pasya ay nasa sinasabi ng salita ng Diyos. No, huwag natin yung baling yung bahala, yung mga ating mga opinion. Mayroon tayong mga opinion. Pero ipa-final natin yan ayon sa salita ng Diyos. No, hindi dahil sa sinabi ni kuya, ni ate, kundi ang pinaka-final pa rin sapagkat ito ang pinakamataas na authority sa church, sa Majuro Christian Church, ang salita ng Diyos. Hindi yung mga kuro-kuro natin, yung mga opinion natin. At dahil hindi ito lilipas, maaasahan natin ito ngayon, bukas, at hanggang sa walang hanggan. Kaya napakaganda, no? Na ito ang pinanunundan nating authority, lalo na ng isang church, ng isang iglesia lokal o ng Majuro Christian Church, no? At wala tayong parang history, no, sa sarili natin na pinanghahawakan, kundi mismo ang authority ng banal na kasulatan. Okay? Sana naging maliwanag po sa atin iyon. Kaya ang authority, no, ang otoridad na walang hanggan, walang ibang salita ng Diyos, ito ang nagpapatunay sa bagay na ito. Ngayon, bigyan ko po kayo ng mga dapat pagnilayan o pag-isipan po ninyo, no? Para sa paglalapat po natin sa otoridad, no? Otoridad ng walang hanggan, walang ibang salita ng Diyos. Number 1, tanungin natin ang ating mga sarili at naniniwala ko after nito meron po kayong
maliit na pag-aaral, no, discussion, at ito maaari ninyong gawing discussion. At sa mga tanong na ito ay pwedeng makuha ng bawat isa o sino man, o halimbawa si Kuya Hernan na siyang nangunguna sa atin, ang tanong na ito, no? Kunin ang tanong na ito, and then itong maaaring tanong para sa pag-uusap po natin. Number 1, sino ang sinusunod ko bilang otoridad sa aking mga desisyon? Ang sarili ko ba? Ang mundo? O ang Diyos? Napakahalaga po noon, no? Sino ba yung sinusunod natin bilang otoridad sa ating mga desisyon? Ang sarili ba natin ang pinakamataas? Ang mundo ba na sinasabi nito? O ang Diyos ang sinusunod natin sa ating kung meron man tayong mga desisyon sa ating mga sarili? Pero sino pa rin ang pinakamataas sa bagay na yun? Pero sana maging maliwanag po sa atin, hindi ang ating mga sarili, hindi sa sinabi ni Kuya, hindi sa sinabi ni sino pa man, kundi yes, tumatanggap tayo ng iba't ibang mga desisyon, pero ang may pinakamataas na authority ang lagi nating dinadala ay ang salita ng Diyos. Okay? Sana mamaya itanong po natin yan. Ang sarili ba natin, ang mundo, o ang Diyos? Ikalawa, naniniwala ba akong walang salita ang Diyos na babagsak sa kawalan? Kundi lahat ito ay magaganap. No, may mga sinabi ba ang Diyos na hindi matutupad, hindi magaganap? O naniniwala tayo na ito lahat ay magaganap? Lalo't higit sa pangako niya ng buhay na walang hanggan sa atin, ang mga hinaharap na magyayari, napakahalaga na ito po'y 100% na pininiwalaan natin na ito'y mangyayari at magaganap. Okay? So, ikatlo, kung ang salita niya ay may huling authority, paano ko ito pinapairal sa akin araw-araw na buhay? Kung ang salita niya ay may huling authority, paano ko ito pinapairal sa akin araw-araw na buhay? Marahil po ay napakahalaga, no? Maaaring gawin natin ay sikapin natin na basahin ang salita ng Diyos. Hindi lamang po basahin, kundi magkaroon tayo ng pag-aaral dito, magkaroon tayo ng pagbubulay ng salita ng Diyos, o pagsasaulo ng salita ng Diyos, at kahuli-hulihan ay ang pagganap sa salita ng Diyos. Napakahalaga po ng mga bagay na ito, no, sa ating buhay, no? Read, study, meditate, memorize, then apply it sa ating buhay. At naniniwala ko ito ang pinaka otoridad, no, na paiiralin natin sa ating buhay araw-araw. Napakahalaga na tayo po ay mapa sa ilalim ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating buhay. Yung pananabik natin, yung pagnanais natin na ito'y basahin, pag-aralan, bulayin, kabisahin, and then isabuhay po natin sa ating mga buhay. Inuulit po natin, ang salita ng Diyos, ito ang may otoridad na walang hanggan. Kaya sana po ito ay mapakinabangan natin sa ating mga buhay, sa ating mga sarili, sa pang-araw-araw natin. Buhay sa pamagitan ng pagbabasa, pag-aaral, pagbubulay, pagsasaulo, and then ilapat natin sa ating mga sarili. So yun po ang kabuuan ng word na salita, no? Ang kahuli-hulihan, otoridad na walang hanggan. Kaya sana po ay samahan po ninyo hanggang matapos po natin yung salita ng Diyos. At mamaya, meron po kayong pag-uusap hinggil sa bagay nito. At nawa po ay pinagpala tayo ng salita ng Panginoon at nakita natin na ito ang may pinakamataas na authority, no, sa ating mga buhay. Mga kapatid, patuloy po kayong mag-iingat at lagi kayong kasama po sa aming mga panalangin na patuloy tayong magpatuloy sa Panginoon sa paglilingkod at gamitin niya sa iba't ibang bagay na ninanais ng Diyos sa ating mga buhay. Patuloy po kayong mag-iingat at patuloy kayong kasama sa aming mga panalangin. Gayon din po kami, lagi po ninyo ipanalangin sa Panginoon
lalo na po sa aming kalusugan, at nawa po ay gamitin kami ng Panginoon habang nandito kami sa Hawaii, na isa sa maging dahilan ay ang mabuting balita ng kaligtasan ay aming pong maibahagi din po sa iba, sa iba't ibang mga kaparaanan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagpapatuloy sa Panginoon, at umaasa po kami na patuloy pang lalago ang gawain po ng Majuro Cristo Church dyan sa Marshall Islands. Salamat po sa mga kapatid na talagang patuloy na nagmamalasakit sa kanyang gawain, na kailanman hindi po kalilimutan ng Panginoon ang lahat ng paglilingkod na ating mong ginagawa para sa Kanya. Tayo po yung mag-closing prayer. Panginoon, salamat po. Papuri pa sa salamat ay aming binibigay sa inyo, gabayan ng mga kapatid, palaguin sa inyong mga salita, at tunay na ang authority na ito ay patuloy na kumilos at gumawa sa aming mga buhay, lalo na po sa iglesia lokal po ng Majuro Christian Church. Ingatan po ninyo ang bawat isa, at patuloy na ikaw ay aming sinasamba sa espiritu at katotohanan, at maranasan po namin ang inyong kapangyarihan sa pamamagitan ng inyong mga salita na patuloy pong nagaganap sa aming mga buhay. Ingatan po ninyong bawat isa, at patuloy na ibinabalik namin ang papuri at pasasalamat sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat mga kapatid, at patuloy po tayong pagpalain ng Diyos sa kanyang mga salita. Ingat po kayo, at patuloy na pagpalain ng Diyos, at patuloy tayong sumunod sa kanyang ninanais para sa ating paglilingkod para sa kanya. Maraming salamat sa Panginoon, at salamat po sa inyo mga kapatid. Ingat po kayo.